silang naka-attend dito sa pamilya natin. Maaari po ba natin silang bigyan ng palakpak lahat ng ating first-timers? Huwag po kayong mahiyang bumalik sa mga darating na linggo at ngayong umagang ito, lakihan po ninyo ang inyong pagtanggap dahil napakaganda po ng word natin this morning. Kaya naman po, sabay-sabay tayong tumayo at ating i-welcome ang ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen. Hallelujah. Sige po, bago tayo mo po, isang malakas na palakpak para kay Lord. Amen. Sige po, upo tayong lahat. Robert, Bert. Tsaka Nitoy. Alam nyo, nabe-bless ako sa magtatay pong ito eh. You know? Si Robert, tsaka ito, anak niya ito eh. Tayo, punta nga kayong dalawa dito, Nitoy. Magtatay po itong dalawang ito. You know, I'm so happy, nakita ko kanina, nasa offering si Nitoy, nakatayo, si Robert din ganon. Tapos kanina, pagpasok ni Robert doon sa loob ng cafe area, sumisigaw ito ng malakas eh. Ang sinisigaw niya, magandang umaga sa inyong lahat. Yun lang oh. And then it's just charged the atmosphere. It just changed suddenly the emotions, the atmosphere, what is happening. It break the ice. And so, tapos nakita ko yung magtatay. Alam nyo, ang pangarap ko, makita ko yung mga magtatay sa church, sabay na nagsaserve. Sobrang saya pong makita nun. Sobrang saya. Kasi kaming magtatay, si Paul, ang sarap makita na yung magtatay nagsaserve. I pray na makita ko sa mga anak ninyong mga lalaki, magkasama kayong nagsaserve sa church. The Lord will really honor that. Thank you, Bert Nitoy, sa example na yon. Palakpakan naman natin itong magtatay na ito. It's such an honor to see these people. You know, na walang ibang nais, kung hindi ho mag-serve lang. At wala hong mga bayad yung mga yan. You know, for many years, si Robert nagre-repack ng bigas, you know, at mag-serve, mag-a-usher, nang walang hinihinging kapalit. And I think the Lord will really honor that. Up to eternity. Up to eternity. Alam niyo, kung may isang bagay pong madadalan natin sa langit, hindi pera, hindi titulo ng lupa, hindi kahit na ano, kundi yung paglilingkod na ginawa natin sa earth. Lahat po yan, hindi spending, investing. Huwag niyong iisipin na nawawalan kayo ng pera, ng oras. Lahat po yan, investment. Investment. Pag meron kayong mga taong nilibre, pinakain, huwag niyo sabihin na lugi ako, nawalan ako ng pera. Hindi po, investment. You know, huwag niyong titignan, nag-spend kayo ng pera, ng oras na sayang. Hindi po. It's all about investment. Alam niyo kung ano maganda sa investment? You will get something in return. Ang pinakamagandang pag-investan, kung investor kayo, ang the best place to invest, whatever you want to invest, money, time, effort, love, energy, life, yung isang place na walang kalugi-lugi. Yung matatalinong investor, hindi yan mag-i-invest sa may kalugihan. Pero ang the best place to invest, yung talagang hindi malulugi hanggang eternity. And that is God. That is heaven. Pag nag-invest kayo sa eternity, gaya ng ginagawa ng magtatay na ito, you know, pag nag-invest sila sa eternity, at yung mga nasa ministry, let me tell you, wala pong kalugihan. Kaya si Apostle Paul, nag-declare siya, sabi niya, for me to live is Christ, to die is gain. Kasi pag namatay ako, napuno yung buhay ko ng paglilingkod, nag-invest ako dito, nag-invest ako sa taong ito, sa oras na ito, sa church na ito, sa generation ito. And you know what? At the end of the day, those people who invested their life. Kasi sabi ni Lord, yung tao doon na naghahawak ng buhay, lalong nawawalan. Yung taong nagbibigay ng buhay, lalong nagkakaroon. Kasi investment yun eh. You know what God did when He sent His own Son? Hindi yung kalugihan. Ang ginawa ng Panginoon, nag-invest siya. Isa lang dati ang anak niya, His only begotten Son. Dahil in-invest niya yung anak niya, you know what happened? Tayo po ngayon ay anak ng Diyos. God is a very good investor. Magaling mag-invest ang Diyos. Alam niya kung sino, ano ang i-invest niya. You know, at nakita niya na the best place to invest, you know, yung tao. Alam niyo, pinakamagandang pag-investa ninyo, hindi bahay, hindi sasakyan. Ang pinakamagandang investment na pwede nating paglagyan, tao. Invest more time with people. Huwag kayong manghinahayang sa pera. Investment yan sa tao. Pag nag-invest kayo sa mga tao, hindi nila kayang bayaran yung i-invest nyo na oras, pagmamahal,
Hindi nila kayang bayaran ng kahit na ano. So people are very good investment. That's why if there are people here right now serving, let me tell you, hindi po kayo lugi. Hindi kayo malulugi. Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Maglangkan lahat po yan. Babayaran ng Panginoon. Your labor will never be in vain. Sabi ng 1 Corinthians 15:57 or 58. Your labor will never be in vain. Amen? Alam nyo, attendance natin, every week, kasama po mga bata, kasama po mga kabataan, kasama matatanda, kasama yung every Sunday natin lahat-lahat. Pag tinotal natin, sa kada linggo, ang naging pinakamataas natin po itong linggong ito ng Nobyembre, walang iba, umabot na po tayo sa 2,919. So we are road to 3,000. Papunta na po tayo sa 3,000. At pag na-reach natin 3,000, aabuti na po natin yung 5,000. Amen? Bahagi po kayo noon. Kaya wag po kayo mapagod mag-invite ng mga tao, makapakinig ng salita ng Panginoon. Because it's worth the investment. Tell people, share the love of Jesus Christ to them. Kung di kayo marunong mag-share, sabi mo sa kanya, sama ka na lang sa New Life. Pakinggan mo, gagaang ang kalooban mo. Makakakanta ka, malamig ang lugar, komportable, masarap yung upuan, at mai-encourage ka for sure. At pag nangyayari po yan every Sunday, you will see na nag-i-invest kayo sa mga tao. Naglalaan kayo ng oras. Whatever the reason why they are here, it's okay. But, let me tell you, it's a very good investment. Amen? Pag-uusapan natin ngayon, it's a topic na na-inspire ako kasi kamupunta po kami nung long weekend natin, nung panahon, November 1, hanggang yung mga week na yun na walang pasok, holiday. Ang pamilya ko po, kasama nakis-join na rin yung mga ibang pastor, at para magbakasyon, pumunta kami sa vegan, may isang lugar doon na gumagawa sila ng palayok, ng pot, yung Ruby's Potter's House. Actually, sabi nga nung gumagawa, namamatay na nga ang industriyang ito eh. Ayaw na nilang gumawa ng mga pot, ng mga flower base, palayok, namamatay na. Mga kabataan ngayon gusto mga cellphones, gadgets na ayaw na nilang aralin yung mga ganon. And then when I was there, I was inspired. Kasi nakita ko, yung mga raw material mula sa putik na walang forma, and then ilalagay doon ng magpapalayok, ng potters, at iikot niya, unti-unti, yung walang kaporma-porma, yung putik na muddy, na nakakaayaw nga nating nakakatuwa doon sa putik, habang binibigyan ng panahon nung gumagawa, nung potter's house, nabubuo. And it turns out into something beautiful. Pero yung putik na yan, hindi yung putik ang magdi-decide kung ano siya magiging. Ang magdi-decide sa kanya, yung gumagawa sa kanya. So kahit halimbawa, gusto mong maging magandang flower base, kung ang kailangan sa'yo, gawing palayok para sa ingan o lutuan ng sinigang or pangat, yun ka magiging. Hindi yung putik ang magsasabi doon sa gumagawa sa kanya, ganito ko gustong gawin mo ako, ha? Yung potter's house, potter's man, yung potter mismo ang gumagawa, kung ano yung gusto sa kanya. And ang gandang makita. Lalo pag nakita niyo yung malaki na ginagawa, na paggawaan, yung lalaki ang mag-iikot nung makapal na bato. Matibay na bato. At nakita namin ito, nakita ko, actually nag-video ako, pero props lang yun, hindi ko mahawakan kasi baka masira. Umiikot, pero hindi ko po talaga ginawa yung banga na yan. May mapanood lang po kayo, na kunwari, akala mo ako gumawa, pero tapos na po yung mama ang gumawa niyan. Hindi po ako. Inaano ko lang kunwari yan. Actually, may volume yan. Mukha bang totoong gumagawa? Kaya sabi ko, huwag niyo lagyan ng volume. But, I learned something, about it, the principles behind it. Lalo yung merong wheel yan eh. Para umikot siya, hindi yan electric, hindi di battery. May hawakang nakasabit para wag ma-out of balance yung lalaki. Itutulak niyang gano'n, no? Itutulak niya para umikot yung makapal na bato. At yung ikot niya, depende rin sa lalaki kung gaano niya kalakas paikutin o gaano kabilis o kabagal niyang paikutin. Para maikot niya. And then suddenly, habang pinapanood ko, tama, gagawa nga ako ng message. Pagdating sa hotel, nagsimula na ako mag-outline, konti-konti. At tsaka ako na lang pinaplansya.
nakita ko, this is going to be a good message. Kasi may naalala kong story sa Bible na ganyan-ganyan. Na kinausap yung isang propeta at sabi sa kanya, pumunta ka sa isang lugar. Simulan na siguro natin. Pero bago ko simulan, ang unang bagay na nasa isip at puso ko, ano yung gusto mong ituro sa tao, Pastor Herbie? And I realized, ang gusto ko ituro sa inyo ngayon na pinapaturo sa atin ng Diyos, alam niyo kung ano, yung isang klaseng ugali. Isang klaseng prinsipyo, ugali, or mindset na ano, sa buhay kasi pong ito, napakadali po talagang mag-complain, magreklamo. Lahat naman tayo. Lahat naman tayo. Pero isang bagay na gusto kong ituro sa inyo, yung bang maganda man o pangit, masira man or mabuo, makuha man o hindi, meron man o wala, ang pinakamagandang sabihin natin sa sarili natin, basta Lord, ikaw ang bahala. Pag ganun na yung attitude mo, masira man yan o mabuo man yan, basta ikaw ang bahala, alam niyo kung anong mangyayari sa kalooban natin? Magiging pasensyoso ka, magiging mapagtiwala ka, mapagpatawad ka kasi whatever happens, alam mo, God is in charge. Ano man ang mangyayari, kung sa halimbawa sirain man niya yan, may pagwasak, may pagkasira, alam mo, teka, may mas maganda akong bubuuin. An attitude of what? Keeping on trusting God no matter what. Basahin na ngayon natin itong chapter natin. Jeremiah chapter 18, verse 1 to 6. Sabi ni Lord, the Lord gave another message to Jeremiah. He said, go down to the potter's shop. May sasabihin ako sa iyo doon. Alam nyo, na-realize ko, minsan sasabihin sa iyo ni Lord, pumunta ka sa lugar na yon. Why? May purpose. Minsan, kung bakit kayo nandun sa lugar na yon, may message si Lord. Kaya lang, kailangan mong pumunta muna bago mo malaman yung message. Yung iba, ano muna yung message bago ako pumunta? Malaming kondisyon. Kaya maganda, pumunta ka muna para malaman mo kung ano yung sasabihin ni Lord sa iyo. Just go there, sabi niya, punta ka muna sa lugar na yon at saka ako dun sasabihin. Alam niyo, iba sa inyo, minsan kung bakit dinala ni Lord sa area na yan, because the Lord wants to say tell you something. Kaya lang minsan, kaya hindi masabi ni Lord yung dapat sabihin sa iyo, hindi mapakita ni Lord yung dapat mong makita, ayaw mong pumunta ron sa lugar na yon. Gusto mo, ikaw ang puntahan. Minsan yung obedience natin, yun ang mahalaga din para malaman natin kung ano yung gusto sabihin sa atin ni Lord. Sabi sa kanya ngayon, punta ka sa potter shop, I will speak to you there. Next verse. Go down to the potter shop and I will speak to you there. Verse 3. So I did as he told me and found, nakita nga niya, yung potter working at his will. Yung malaking batong iniikot ng potter, may ginagawa yung lalaki. Okay? Ayan, iniikot niyan. May ginagawa yung lalaki. Working at the potter's will. But the jar he was making did not turn out as he had hoped. Yung gumagawa, nakita niya, yung ginagawa niya parang, hindi ito ina-expect ko. Hindi ito inaasahan ko. Ang ginawa niya, crush. So he crushed it into a lump of clay and again started over. Nakita niya, hindi sumakto sa kung anong kalooban niya, so anong gusto niya, and then in-start niya all over again. Para makagawa base sa kung anong purpose niya, plano niya, doon sa clay, sa putik na yan. Verse 5, then the Lord gave me this message. O Israel, pwede ba? Can I not do to you as this potter has done to his clay? As the clay in the potter's hand, so are you in my hand. Parang ganito. Payagan mo ba ako? Pwede ko bang gawin sa iyo kung ano yung gusto kong gawin sa iyo na plano ko, na purpose ko? Maaring ang gusto mo mag-abroad, pero hindi naman yan ang purpose ko. Pwede bang gawin ko sa iyo yun? Maaring ang gusto mo maging ganito, pero ang gusto ko maging ganito ka. Pwede ko bang gawin sa iyo yun? Kaya lang kung minsan tayong mga tao, gusto natin maging flower vase, ang gusto niya maging lutuan ka ng pangat, ng paksiw. Minsan naman gusto mo maging paksiw, lutuan, palayok, ng sinaing, pero ang gusto niya pala sa'yo, maging banga. Tapos nag-ano ka, banga ang pangit ng banga. Hindi mo alam, in the near future, dun pala matatagpuan yung Dead Sea Scroll na magiging part ng history. Hindi mo alam, yung paglulutuan mo pala, pagkakainan ng isang bata na magiging presidente ng Pilipinas.
Hindi mo alam itong, minsan iniisip natin, dapat ganito ka maging, dapat ganyan. Pero kung di naman yun ang purpose ni Lord, hindi talaga nangyayari. So ang unang pinakamahalaga pong lesson, diyan sa part na yan, is ito, hindi yung putik ang masusunod. Yung kamay. Nung gumagawa. Amen! Hindi yung gusto natin yung masusunod. What we want to be. You know, what God wants us to be. Yun ang dapat na masunod sa buhay natin. Kaya lang kung minsan, lagi tayo nakafocus sa kung anong gusto nating mangyari. Hindi natin tinatanong ano ba yung gustong mangyari sa atin ng Diyos. Actually, yung Ephesians 2:10, sabi doon, we are His workmanship. Ano raw tayo? Workmanship, handiwork. Sa isang salin, masterpiece. No, sa isang salin pa, obra maestra. Project. Ang ginagawa daw po, tayo, pattern tayo, na parang isang masterpiece, pag habang ginagawa niya, ang pinagkokopihan si Jesus Christ. So, si Jesus yung ating salamin. Kinokopya niya tayo, teka, si Jesus ba, maganda ba kinalabasan nung unang ginagawa siya? Bago ba siya mabigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan? Ano ba naranasan ni Kristo? Hindi naman din ganun ka-glorious. Hirap at pasakit, hapdi at kirot. I mean, betrayal, rejection, hurts and pain, physically, emotionally, mentally, lahat inaabot ni Lord. Na para bang habang iniikot yung buhay ng Panginoon sa loob ng 35 taon, hindi lahat glorious. Hindi lahat maganda, hindi lahat laging masaya. Pero guess what? Pinayagan lang ng Panginoon na Lord, fix me, mold me, make me what God wants you to be. What God wants you for me to be. So ang ginawa ng Panginoon, pinayagan lang niya yung sarili niya na gawin ng Diyos kung anong gagawin sa kanyang plano. Hanggang sa napako siya sa krus. Pero ang ending pala noon, grabe yung ginagawang pagpapaikot sa kanya, pagkontrol, pag-crush sa kanya ng Panginoon. Ang ending, kung meron po kayong mga bagay na nagpalagay nyo, nasasaktan kayo ng sobra, naguguluhan yung isip nyo, paulit-ulit na lang, hindi kaya medyo iniikot lang talaga kayo ng Panginoon because you're not learning it. Or baka kailangan merong mga sobrang tinatapyas. Nakita ko pag kami sobrang putik, hihigpitan niya ng hawak na maigi, tasama sa kamay niya, matatanggal yung putik eh. Minsan kailangan higpitan kayo ng Panginoon ng konti para makinis, kuminis, matanggal yung mga sobra-sobra. Sa pagmamold ng Panginoon sa buhay natin, para yung mulang putik na crush mo, unti-unting humulma, unti-unting magkakorte, unti-unting kuminis, maraming way ang God. There are many things that God can mold our lives. God, actually, ang Diyos mismo. Imomold ka ni God. Pangalawa, other people will mold you. Alam niyo, minsan yung mga tao, kasama niyo, asawa niyo, anak niyo, kapitbahay niyo, boss mo sa trabaho, pinsan mo, kapatid. Lahat yan, minsan imomold din yan yung ugali mo eh. Mapapansin mo, kaya ka ganyan dahil sa taong kasama mo palagi eh. So people will mold you. God will mold you. Ano pa? Things of this world. Mga bagay po sa mundong ito, imomold yan yung ugali natin. Imomold yan yung pagkatao natin. Nagiging ganito tayo. Why? Because of the things of this world. Kaya sabi ng Romans 12:2, do not copy the behavior and the customs of this world. Why? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you. Ano yung good, ano yung pleasing, ano yung perfect. Ano pa yung nagpapamolde ng buhay natin? Ano yung nagpapakorte, nagsishape ng mood mo, nagsishape ng character mo, nagsishape ng reactions natin? Alam nyo kung ano-ano? Social media. Nagiging normal yung mga bagay-bagay because of the social media. Nakakainan natin na masarap dito because of the social media. Yung mga comments and review ng mga tao sa social media, nagdi-dictate sa atin para wag pumunta o pumunta sa lugar na yon. Social media, nagsasabing ito yung maganda, ito yung hindi maganda. Kaya minummold yan yung ating pagkatao ng social media. Pangalawa, friends. Kaya be careful who your friends are. Maganda, choose your friend based on your dream. Kasi yung mga tropa mo, kung mga tropa mo puro matampuhin ka rin. Kung yung tropa mo puro matapobre ka rin. Kung yung mga tropa mo, actually, makadiyos, nagiging makadiyos ka. Kung tumador sila, nagiging tumador ka. Kung mga kausap mo, mga tropa mo, feeling cool kapag ka nagbabar, feeling cool kapag ka umiinom, next time, you are always in the bar, you are always drinking. Kahit hanggang madaling araw and feeling cool, I'm telling you, no, you're not. You're not. Why? You're destroying your health, you're destroying yourself, you're destroying your future, and most importantly, think kayo sa akin. Lalo ikaw, Jody. Think kayo sa akin. Lalo, come on, look at me.
It is very important. Mas importante yung integrity. Yung what people are looking at us. Di baling wala kang pera, di baling may problema sa pamilya, pero yung tingin sa'yo ng tao, mahalaga yon. Mahalaga yon. Dignidad, integrity, mahalaga yan. And you know what? You will be shaped, you will be molded, Jerry. Look at me. You will be molded and you will be shaped by your character. By our character. Kaya piliin niyo yung friends niyo. Anong klaseng friends ba yan? Or enemy? Pag may ganyan kang enemy, minsan, pag may ganyan kang friend, di mo na kailangan ng kaaway minsan. Ganyan kasi masisira yung buhay natin. Minsan yung family shapes us. Depende kung anong family tayo pinalaki. Nasi-shape yung ugali natin, yung pagkatao natin, depende sa family. Minsan, relationship. Bakit nung siya ang nakarelasyon mo, nagkandaloko-loko na lahat? May mga tao nasira ang buhay dahil sa that relationship. Pero may mga tao gumanda buhay dahil sa relasyon na yun. Nung siya maging girlfriend, maging boyfriend, maging asawa, gumanda. So na-shape, na-mold yung kanyang buhay. Pero iba minsan, na-destroy yung buhay because of that relationship. Of that relationship. School can shape or mold our character. Yung school natin, namomold yan, nasi-shape tayo. Church, nasi-shape yung at your age, napili mo na mag-serve sa Lord. Kasi yung paglaki mo, unti-unti yan namomold yung character mo ng bata. Work can shape us. Yung trabaho natin, isi-shape din yan ng trabaho natin. Kung ano yung magiging mga trabaho ninyo, it's very important. May mga tao na kung anong trabaho man mapasok, kung ano-ano mga trabahong pinasok, pero ang ending, hindi naman kumita, na pariwararang lalo. So be careful anong work yung pinapasok natin. Be careful anong relasyon yung pinapasok natin. Be careful anong ginagawa natin sa school. Why? Because it shapes us. There are 3 things that God used to build our future. Mga young people, how much you love your future? How much you love your future? How much? Tracy, how much you love your future? How much you love your future? Gano'n nyo kamahal yung future nyo? Glenn, how much you love your future, bro? Dapat alam natin gano'n natin kamahal yung kinabukasan natin. Ako, alam nyo ko ano? I will not destroy my future. We need to be secured na kailangan future ko to Future ko to kaya lang tanong ito how much? Gano'n ang willing natin ibigay para sa future natin. Kailangan, let's go back to our senses na teka, future ko na itong pinag-uusapan, kailangan maingat na ako ngayon dito Future na ito ng magiging asawa ko, magiging anak ko, magiging buhay ko. Ang masaklap ito, yung karir mo, hindi ka kayang dalhin sa eternity, pero yung karakter mo, kaka-apekto. Kahit anong karir mo, halimbawa, hindi ka naging doktor, hindi ka naging engineer, hindi ka naging professional, karir yun Hindi ka nagkaroon ng magandang trabaho, pero ang ganda naman ng karakter mo. Yung karakter can affect eternity, yung karir hindi. Hindi nakaka-apekto yung karir sa eternity. Pero gusto niya, ano man ang maging karir natin, magkaroon tayo ng Christ-like attitude sa bawat karir that we can have. Amen? May 3 bagay, na nakita ko, yung pinagugulong, nung lalaki nakahawak sa ganon, tapos pinapaikot niyang ganon yung malaking bato. Alam niyo kung anong nire-represent ng wheel na yan na pinagpapatungan ng pot? Yung wheel represents circumstances. It represents circumstances. Yung paulit-ulit na lang. Naghirap na sila, maghihirap ka pa rin, maghihirap yung susunod. We don't get it. Paikot ng ikot mo because we never learn. Hindi nagka-come up into a better result yung pag-ikot na yon. Kasi yung wheel na yan, alam niyo kung ano nire-represents? Mga pangyayari sa buhay. Pag nagkakasakit tayo, nagkakandaloko-loko yung pamilya, or nananagana yung pamilya, lumulusog tayo, lahat yan, mga pangyayari sa buhay natin. Circumstances yan sa buhay natin. Na that will na nagsisimbol, sa ating circumstances, malaki kinalaman kung ano ito magiging tayo in the future. Things happening sa inyo, around you, kaya tingin kayo kay PH, huwag kayong magtaka. Kung hindi maganda yung ikot,
Kung minsan, bakit parang sobrang bilis naman ng pangyayari? Nagising ka na isang umaga, buntis ka na. Nagising ka na isang umaga, lulong ka na sa bisyo. Wala ka ng trabaho, wala ka ng kaibigan, backslider ka na, wala na, ang bilis eh. Pero minsan naman, ang bilis, biglang na-promote ka, gumanda yung buhay, umayos lahat, ang bilis. Pero minsan, ang bagal. Kasi kailangan may i-detail, hindi pwedeng sobrang bilis yung wheel, babagalan niya yung wheel, kasi konti na may ayusin na siya eh. Babagalan niya kung minsan. Kaya lang wala sa atin yun kung kailan bibilis at babagal. Nandun sa patterns yun. Nandun sa gumagawa, nandun sa nagkukontrol, nandun sa nag-iikot yun. Wala sa atin. Kaya huwag kayong mag-complain kapag kung mabagal o mabilis. Alam niyo kung ano? Maging aware. Sabihin niyo nga, aware. Una, nire-represent nung will na yan, yung circumstances. Pangyayari, kung mabilis, mabagal, you like it or not, that represents circumstances sa buhay natin. How does God shape and mold our lives? Paano ba niya hinuhugis? Sineshape yung magiging takbo ng buhay natin. Alam niyo kung ano, number 1? Through tests and trials. Through tests and trials. Ano ibig sabihin, PH? Hindi kanya bibigyan ng mga trials and tests para maging ganito. Pero through, para mas maintindihan nyo ganito, meron kasing dalawang buhay eh. Isang buhay na nasa luma at isang buhay na nasa bago na. Sa Old Testament, ganito ang Diyos. Basahin ko sa inyo yung verse. Deuteronomy 8:2. Remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years, humbling you, testing you to prove your character, and to find out whether or not you would obey His commands. So sa Old Testament, ganito. Kailangan mong patunayan yung karakter mo sa Diyos. Kailangan mo. Patunayan mo yung character mo kay God. Pero sa New Testament, alam mo kung ano? Pinapatunayan ng Diyos ngayon yung character niya sa'yo. Sa Old Testament, pagdating ng tests and trials, patunayan mo yung sarili mo. Pero sa New Testament, pagdating ng tests and trials, patutunayan ng Diyos yung character niya sa'yo. Gaano siya kabait, gaano siya kabuti. Kaya kapag sineshape ni Lord yung buhay mo, pag may tests and trials, ang gustong pakita ng Panginoon, hold on to my faithfulness. Huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw, huwag kang aayaw, huwag kang susuko, huwag kang magpapakalulong, huwag kang magpapakasama, magpakabuti ka, magpakatapat ka, mas maging better ka. Why? Because the Lord will always be there for you. Sa luma, papatunayan mo yung sarili mo. Pero sa bagong tipan, patutunayan ng Diyos yung sarili niya sa iyo na tapat, kahit hindi ka tapat. Mabait, kahit hindi ka mabait. Ganon si Lord sa buhay natin. So God wants to prove Himself through tests and trials. And through that, mamomold tayo. Masashape tayo. Ano pa? Through discipline. Kaya pag walang magdidiscipline sa inyo, alam niyo yung mga young people kung bakit worse? Walang nagdidiscipline. Ayaw ng dinidiscipline. Ayaw ng kinukonfronta, ayaw ng kinukorek. Pag ayaw, gusto niyong pagandahin yung discipline, gawin yung disciple. Yun talaga ang meaning kasi nun eh. Ang ibig sabihin ng disciple, a disciplined man and woman. So kung ayaw dinidiscipline, gawin mo lang, dinidisciple lang ako nito. Kaya ako dinidiscipline ito, dinidisciple ako. Si Lord, alam nyo, for God to shape you or to mold you, God wants us to disciple us, to discipline you. Pag dinidisiplina kayo, alam nyo kung anong unang-unang talagang totoo? Mahal ka lang talaga. Basahin ko sa inyo yung verse, Hebrews 12:10. Our earthly fathers disciplined us for a few years, doing the best they know how. But God's discipline is always good for us so that we might share in His holiness. Actually, pag binasa ko pa yung buong chapter 12, ating beginning verse 4, pababa, nakalagay doon, those whom He disciplined, He loves. Ang mga taong dinidisiplina daw ng Diyos, mahal niya. Pero pag walang nagdidisiplin sa inyo, matakot ka na. Ibig sabihin, walang may pakialam sa iyo. Pero pag may nagdidisiplin sa inyo, matuwa ka. Ibig sabihin, may nagmamalasakit pa sa iyo. May nagke-care sa health mo. May nagke-care sa future mo. May nagmamalasakit sa magiging buhay mo. Sa mundong ito at sa kabilang buhay. Pero pag wala nagdidisiplin, mangarag ka na. Matakot ka na. Why? Ba't wala nagdidisiplin sa akin? Ba't nagagawa ko lahat ng gusto ko? Ba't parang pwede akong, kung anong gawin ko, nagagawa ko. Anong oras ako matutulog? Mag-aaral ako o hindi?
Kakainin ko to, hindi. Iinom ako, hindi. Magninigarilyo ako, magwawala ako. Ba't ganun? Parang ang free. Hindi ka free. Kulong ka. Hindi yun ang freedom, actually. Yun ang kulong. Why? Kasi sigurado, after that, you will suffer for many years. Ang daming isa-suffer. Why? Because walang discipline. The Lord loves us this much to a point na magpapadala ng leader, magpapadala ng pastor, magpapadala ng parents, magpapadala ng kaibigan. Pag yung kaibigan mo, hindi ka handang i-discipline, kaaway mo yan for sure. Pag yung kaibigan mo, tinotolerate ka, hindi kanya, yung pinagtatakban ka, hindi yan friend. Hindi yan friend, let me tell you. A friend love it at all times, sabi ng Bible. Ang friend na pagtatakban ng ginagawa mong mali, enemy. Kaawa yan. Hindi, masaya kami parehas, masaya kayo parehas sa katangahan. Why? Because you are covering each others. Hindi yan friend. Lalo kapag may mga tao na mas alam yung dapat gawin, tapos pinapayagan ka, hindi yan good guidance. Ikaw yung may edad, tapos sasama mo yung mga sa kalokohan ako, hindi yan good guidance. No, layuan mo ang mga tao ngayon. Why? They are not a good guidance. Good yan? Mga magagaling yan na idamay ka doon sa problemang meron sila. Alam nyo, the Lord loves to discipline you. Sabi mo nga sa katabi mo, please discipline me. Pangatlo, how God shapes us and mold us. Alam nyo kung paano? Through circumstances. Through circumstances. Minsan ganito, may mangyayari sa buhay nyo. May mangyayari na talagang, bakit ganun? Ba't nangyayari ito? Hindi dapat mangyari yun Bakit umiikot ako sa ganitong pangyayari? Ba't di ka makaipon? Bakit hindi ka gumagaling sa sakit? Hindi kayo magkaayos? Hindi ka makapagtapos? Ba't hindi ka maging better person? Bakit di ka makapag-commit? Bakit pabago-bago? Ba't ikot-ikot lang lagi? Masasaktan, gagaling, sasaya, lulungkot, mawawala, magkakaroon, tataas, bababa. Ikot-ikot lang. You know why? Because you'll never learn the things from your circumstances. Dapat po, alam nyo, natututunan na natin yung mga bagay na umiikot sa buhay natin. Ako, pagka alam kong paulit-ulit na, magsasawa na rin ako. Kumbaga, sasabihin ko, saan ba ako nagkakamali? Why? Nakakahilo na Hindi mailabas yung totoong dapat na purpose and plans sa buhay ko. So I will decide na, Lord, help me to learn from these circumstances. Kailangan matuto tayo sa nangyayari sa buhay natin. Kasi tignan mo yung buhay ng magulang mo at yung buhay ng mga magulang nila, magiging buhay mo rin, you never learn. You never learn. Kapag halimbawa, yung ayaw mong mangyari sa kasi yung nangyari sa papa mo, sa mama mo, tapos ganun pa rin sa'yo, alam mo mangyari yung para ka lang, ikot lang ng ikot yon. Yung banga hindi matapos. Ang tagal niyan hanggang sa dadating, yung banga na yan, matutuyo na. Philippians 4:11-13. I am not saying this because I am in need. Pero sabi ni Paul, I have learned to be content whatever the circumstances. Natutunan niya na kung ano yung circumstances na meron siya. Verse 12. I know what is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or what, or want. Tingnan niyo muna ito. Sabi ni Paul ganito, na-realize ko, sa pangyayari sa buhay ko, sa circumstances na meron ako sa buhay, alam ko na ngayon, kay may pera o wala, kay may sakit o wala, kay meron o wala, naintindihan ko, may secret. May secret. Sabi niya, di ba? I learned the secret. Alam niyo kung ano yung secret na sasabi ni Paul? Na makontento sa lahat ng sitwasyon. May pagkain man o walang pagkain, may pera man o wala, may pagkakataon man o wala, laya man o kulong, natapos man o hindi. Nakontento, na-learn yung secret. Ang secret, yung verse 13. I can do everything through Jesus Christ who gives me strength. Alam niyo kung ano yung secret? Kaya may pera o wala, alam kong magiging maayos din. Meron akong Kristo. Amen. Kaya nakapagtapos man o hindi, alam kong maaayos din. Meron akong Kristo. Kaya naintindihan niya, ang secret sa life, hindi ko yung meron o wala. Ang secret sa life, kung may Kristo o wala. Kung may Christ tayo sa puso natin, matatapos, maayos. Magiging okay. Why? Because we can do all things through Christ. Amen. So remember,
that the will or the circumstances is controlled by the Father, not us. Control yan ng Diyos sa buhay natin. In charge siya from whatever things happening sa buhay natin. Pag meron po kayong hindi nagugustuhan sa buhay niyo, huwag tayong magreklamo, huwag tayong mag-complain. Mag-wait ka lang. Baka hindi pa lang tapos yung product. Baka umiikot ka pa lang. Baka mamaya hinuhulmahan pa ng Diyos, hinahawakan pa ng Panginoon. Hindi ka pa inaalis doon sa circumstances. Alam mo kung ba't ulit yung circumstances? Hindi ka niya pa inaalis kasi hindi ka pa tapos. Kaya may ganun pa rin, pero pag next time, aalisin ka na ng Panginoon sa umiikot na yon. Why? Because you're done. And then maybe you will be, mamili kayo, ano gusto nyo? Beautiful or useful? Beautiful or useful? Taas ang kamay ng gusto, beautiful lang. Taas ang kamay ang gusto, useful. Maganda, taas ang kamay ng beautiful na useful pa. Maganda yung beautiful ka na, useful ka pa. Yung iba alam nyo kung ano lang meron, beautiful lang. Pero hindi useful. Beauty lang, ganda lang, syunga naman. Maganda yung ano, may ganda na, may useful pa, may gamit pa. Amen. Maganda po pag naging maganda ka, kagamit-gamit yung ganda mo. Ang gwapo mo, no? Pero dapat kagamit-gamit. Ang galing mo, di ba? Pero dapat kagamit-gamit. Ang husay mo dapat kagamit-gamit. Sayang kasi. Yung ganda, yung gwapo, yung husay, yung talento, yung kaloob, kung hindi naman nagamit. Nakakita na ho ba kayo ng mga pinggan na porselana talaga? Nakakita na kayo ng mga stop toys na anlambot talaga, kaya lang nakatago sa cabinet, hindi ginagamit? Nakabalot ng plastic yung mga stop toy, ang sarap yakapin sana, kaya lang mga naka-plastic, puno ng alikabok yung plastic. Sayang, di ba? Ang intensyon nun yung may hagi yun eh. Yung ang sarap yakapin ng stop toy, pero pag naka-plastic, sayang. Dapat tayo useful. Dapat tayo nagagamit ng Panginoon. Kaya lang ito yung key. Alam niyo yung putik kung ano gusto kong pinakamagandang ugali na meron yung putik? Yung putik, gustong-gusto ko siya kasi pag yung araw, sumikat, titigas siya. Pag yung umulan, mababa siya, lalambot siya. So yung putik, ano siya? Willing. Sabihin nyo nga, willing. Para bang, Lord, if you want me to be hard and harsh this time, so be it. But if you want to become me na maging gentle and soft, so be it. Kumbaga, Lord, ikaw bahala kung anong gusto mong gawin sa akin. Kung gusto mo akong patibayin sa problemang ito, so be it. Pero kung gusto mo naman akong palambutin sa pride na ito, so be it. Yun yung putik. Kaya ang ginagamit, Lord, punta ka Jeremiah, doon sa potter's house. Gusto kong makita mo itong putik na ito. Alam niyo ang tao saan gawa? Alam niyo bang galing tayo sa putik? Kaya dapat ugaling putik ka din. May mga taong kulay putik talaga, gaya namin. Pero maganda, ang ugali mo putik, ano yun? Willing. Sabi mo nga sa katabi mo, putik ka. Next time yan ang title ng message ko, putik ka. Dapat pala, yun na lang ang title ng message natin, pero huwag nyo ikakat sa video, sa media. You know, the meaning is this, we are created in mud. Nilalang tayo galing sa putik, galing sa alabok. Kaya dapat, ugali natin, alam nyo kung ano? Willing. Kung ano yung gustong gawin sa atin ng Diyos, so be it. Kung gusto niyang patibayin kayo sa problema, tumibay ka. Pero kung gusto niyang palambutin tayo sa mga pagmamataas at pagyayabang, lumambot ka. Why? Because that's what God wants to you, to be a willing vessels. To be a vessels na kung anong gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng verse 3 ng chapter 18 or verse 4 ng Jeremiah, but the jar he was making did not turn out as he had shaped. Yung inaasahan niya, hindi ganun nangyari. Ano ginawa niya? So he crushed it into a lump of clay again and started over. Alam niyo, iba sa inyo, kailangan wasaking uli. Not in a way na talagang para i-destroy tayo. Alam niyo naman, hindi ganun in the first place ng Diyos. Pero ang gustong gawin ng Diyos, kung kailangan simulan mo uli from the beginning. Halimbawa, kung kailangan mag-resign ka sa trabaho ngayon kasi masisira buhay mo, so be it.
Kung kailangan itigil ang relasyon na yan, kasi mawasisira buhay mo, mag-start muli sa umpisa, so be it. Kung kailangan mawala ang lahat, para lang makapagsimula ka uli, so be it. Kaysa naman nandyan yan, pero wasak-wasak na. Ang gawin mo, Lord, I'm willing. I-crush mo uli, baguhin mo uli, simulan uli natin, ikot uli tayo sa pangyayari, and then the Lord will mold you, shape you. And after that, lalabas kang mas mabuting tao kaysa dati. Mas successful na tao, mas masayang tao, mas malusog, mas strong, mas matured. Amen! Mas matibay yung relasyon nyo, mas maganda yung negosyo, mas iba kang mag-isip, mas masaya ka ngayon kaysa dati. Why? Pinayagan mong i-crush, baguhin, i-break ni Lord. Alam niyo, hinihiling sa atin ng Panginoon, payagan siya. Allow me to mold you. Bagamat iikot ka ulit from the very beginning, alam kong hilong-hilo ka na sa nangyayari sa buhay mo. Alam kong lahat ginagawa mo na para sa relasyon nyo, pero just be a willing clay. Lord, gawin mo akong palayok, or gawin mo akong flower vase, or gawin mo akong banga, or gawin mo akong kung ano man ang gusto mong gawin sa akin, so be it. Amen? Alam nyo, ang puso ng potters, to finish you into a plans and purpose na ayon sa Kanya. Hindi naman gagawa yung potters, ano kaya gagawin ko dito na ano? Wala naman. Bago niya palang ilagay yung, may clay? Nakita ko yung clay na walang shape, kung paano yung kinuha sa isang binasa ng konting tubig, and then I think that waters represents the Holy Spirit, or the water of the Word. Kinuha niya, and then, nilagay niya dun sa at saka niya sinimulang paikutin. Tapos hinawakan niya ng kanyang dalawang kamay gently. At habang umiikot yun, nakikita ko hanggat nasa kamay siya nung potter, nabubuo yung clay. Pero pag umikot lang yun, walang kamay ng potters, walang mangyayari doon. Alam niyo kung anong maganda habang umiikot sa buhay natin, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Yung mga buhay pong iikot sa atin, let the hands of the Lord be upon you. Parang ganito, yung negosyong paiikutin nyo, ilagay nyo sa kamay ng Diyos. Yung health mo na iikot, ilagay nyo sa kamay ng Diyos. Yung relasyon nyo, yung puhunan nyo, ilagay nyo lahat po yan sa kamay ng Diyos, and you will see. You will see. Yung school mo, put it into the hands of the potters. Everything na meron tayong ilagay po natin sa kamay, hanggat nasa kamay ng Diyos yan, mabubuo yan. Mabubuo. Whatever it is right now that you are working on, trust, school, finances, allow God to have this absolute power over our life. Yung bang sasabihin natin, Lord, make me into whatever type of vessels that you please. Ano man maging itsura ko nito, ano man ang kalabasan nito, ang mahalaga, ikatutuwa mo. Maari ho sa iba, maging katawa-tawa kayo sa itsura. Maaring sa iba, may feeling kayong mapapahiya, masasaktan kayo. Sa umpisa lang yun. Sa umpisa lang yun. Minsan iisipin nyo, pero ano nang sasabihin, nakakahiya, ano iniisip sa akin, ano sasabihin sa akin, sa umpisa lang yun. Pero payagan mo lang yung kamay ng Diyos sa buhay mo. You know what the end result? You will end up a finished product, a masterpiece, His workmanship, His handiwork, His obra maestra, His project, His finished product. Ang mangyayari, pinayagan mo lang yung sarili mo na, Lord, here I am. Willing akong masaktan. Willing akong mabago. Willing akong ma-form, ma-ikorte mo. Alam nyo, nung nakita ko yung prayer ni Lord, ni Jesus, nung time na dumadaan siya sa matinding pressure, sabi ni Lord sa kanya, Lord, kung pwedeng lumagpas itong sarong ito, kasi masakit. Pero sabi ni Lord, but not my will. Let your will be done. Ito rin yung dasal natin ngayon. Lord, whatever you want to do sa family namin, parang sa church na ito. Ngayon, kung umiikot itong church na ito ngayon sa will ng Panginoon, alam niyo kung anong gusto ko? Huwag kong paikutin ng church na ito. Kundi sabay-sabay tayo, umikot tayo habang nasa kamay ng Panginoon. Dahil I'm sure, we will be under His purpose and plan. Yung pamilya nyo, ganun din ang gawin nyo. Our destiny, actually, is in the hands of our loving God. Yung relasyon ninyo, yung inyong mga anak, alam nyo kung anong gawin ninyo? We are trying to mold our kids, our children.
Sa mga may parents po nandito, gustong-gusto natin palakihin yung anak natin, di ba? I-molde sila. Kung pwedeng maging ganito sila, anak ko, gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Si Nitoy Bert, lalaking mabuting bata yan, bro. Alam niyo kung bakit? Because he will grow up in the hands of his loving father. Ang pinakamagandang gawin sa inyong mga teenager na anak, alam niyo, hindi ko na sasabihin ang sekreto ito eh. Pero may tumawag nga sa akin, sabi ko kay Charlita, sweetheart, pray natin ito. Kasi talaga namang umiiyak nung tumawag sa akin, Pastor, grabe yung iyak. Kasi po yung anak ko tatalon sa rooftop. Magpapakamatay yung teenager kong anak na lalaki. And it crushed my heart. Kasi itong pamilyang ito, mabuting pamilya, magandang pamilya, beautiful family, good family, mabait, Christians, mahal ng Diyos. Pero nangyayari sa anak yun. Yung part na yun. Hindi natin alam paano i-mold. Paano gagawin sa kanila. Kaya ito yung mga moment, minsan di nyo na control. Alam, sabi ko sa kanya, just trust the Lord. Magdadasal tayo, magpe-pray tayo, pero ilalagay natin sila sa kamay ng Diyos. Kaya nga, when I say about here in church, sa mga young people na nandito ngayon, pagka halimbawa kinakausap ko kayo bilang tatay, you need to take this seriously. Why? Young people are dying out there. Maraming namamatay, maraming nagsusuicide, maraming nawawasak ang buhay. Pag walang kamay na hahawak sa'yo, ends up sa'yo, putik. Hindi ka nag-end up na magandang base. Naging useful. Gusto nyo bang mag-end up kayo na crush? Gusto nyo bang mag-end up kayo na wasak? Na walang form, walang direksyon? Ano yan? Walang purpose. Ano yan? Wala, pananatili lang iiwasan ka, tatapakan ka, isasantabi ka kasi putik ka lang. Pero yung putik in the hands of God, yung putik in the hands of a leader, of a pastors, of the church, of a family, of a father, of a mother, of a parents, alam niyo yung putik kung anong mangyayari? It will end up a finished product. Nasasabi mo next time, Lord, thank you, ginawa mo akong palayok. Ginawa mo akong flower vase. Ginawa mo akong isang magandang galing sa kamay mo, Panginoon. Ang end up, allow God to work His hands on you. Tayo tayong lahat. Nagkakantahin tayo, Potter's Hand. And it's a very powerful song na hinihiling niya, Lord, use me, fill me, guide me. Break me kung kailangan. Ito ang gagawin nating dasal ngayon. If you need to be break, allow God to break you. If you need to start all over again, allow God to start us all over again. Amen? Let us sing this song. All of my days, Lord. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently calls me. You gently call me into your presence, guiding me by
tayo, hold me and guide me. Pwede bang yuko natin yung mga ulo natin? This will be our prayer. Katulad ng mud, ng clay, ng putik. The willingness to be used. The willingness to be shaped, to be molded. The willingness to even crushed. Lord, here we are again. Bilang mga materials mo. Putik. Mold us, shape us. Kung merong mga bagay sa buhay namin na kailangan pong ayusin, baguhin, through the Holy Spirit's anointing, shape our hearts, our character. Kung meron pong, Lord, na gusto kang gawin sa present para ma-preserve, ma-ready yung future namin, right now, we pray, i-ready mo yung future namin, Lord, by doing something in the present now. Shape mo kami, Lord, in your hands, habang umiikot ang buhay namin. Habang nabubuhay kami araw-araw, shape mo kami, Lord, under your hands. Ayaw naming magpaikot-ikot, wandering around sa mundong ito without your hands. We don't want to live every day without your hands. We don't want to spend another years without your hands, Lord. Pero gusto namin this time, Lord, with your loving arms, with your loving hands, minumold mo kami, sineshape mo kami, inaayos mo kami kung kailangan ulitin. So be it. So be it, Lord. We are willing today. The willingness, Lord, right now is here. Touch us, shapes, work. Baguhin mo kami, Panginoon. Ayusin mo, Lord, yung dapat ayusin sa buhay namin. Through your loving hands, Lord. We entrust to you yung pag-ikot ng buhay namin ngayon. Magkaroon ng produkto, ng finished product, ng goal, ng dreams, ng desire to become useful and beautiful. Masterpiece, Lord. Created in Christ Jesus para makagawa kami ng mabuti sa iba. Para makagawa kami ng mabuti sa sarili namin. Para makagawa kami ng mabuti sa buhay namin ito, Lord. Gusto naming mahawakan ng iyong mga kamay. Gusto naming magalaw ng iyong mga kamay, Panginoon, para matapos kami as exactly the way you want it. Exactly the way you want it, Lord. So, Father, thank you. We trust you, Lord, ourselves, our life, bilang mud, clay, putik, napopormahan mo, naaayusin mo. Some of you today, even to those who are watching, ngayong araw na ito, minumolde ng Panginoon ang buhay mo. Inaayos ng Panginoon ngayon ang buhay mo. Unti-unti. Wala na yung dating putik. Ginagawa ka niya ngayong mas useful, mas beautiful. Unti-unti niyang kinokortehan. Huwag kang mainip sa pag-ikot ng buhay. Huwag kang mainip sa pag-ikot. Why? Because God wants to design the best version of yourself. Habang umiikot ka sa buhay na ito, the Lord is changing you, transforming. Some of you, the Lord is healing you. Some of you, the Lord is maturing you. The Lord is blessing you. Just allow the hands of God to be in charge, to be in control over our lives. Because today, the Lord wants to finish this obra maestra. Gustong tapusin ng Panginoon ang pinakamagandang project niya. Tayo yun. Tayo yun sa kanyang puso. So let us continue to trust Him. Let us continue to believe in Him and continue to allow the Holy Spirit to touch, to work sa buhay natin. Sabay-sabay. Sabihin nyo nga ito, Panginoong Jesus, handa ako ngayon sa kung anong gagawin mo. Kung kailangan mawasak, masaktan, para sa ikabubuti ko, gawin mo. Para masimulan ang gusto mong tapusin na plano sa buhay ko. In Jesus' name, Amen.
Thank you so much, Pastor Herbie, for the powerful word that you've shared today. And I know you've been blessed today, people. Kaya naman po, sa susunod na linggo, isama ang buong pamilya at magkita-kita po tayo muli. God bless you po. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi.